Hi mga seswang! Welcome back to my YouTube channel! So yun mga seswang, nandito tayo ngayon sa Cafe Mo Dasmariñas Branch. So yun mga seswang, bisita na kayo dito. And ay bago pala mag-start ang ating video, iniimbitahan namin kayo this coming September 26, 11 AM to 11 PM sa grand opening ng Cafe Mo San Pedro, Laguna Branch. So yun, kita-kits tayo dyan mga seswang ha sa ating grand opening. So anyway mga seswang, tayo mga seswang, kasama natin si VNT Jericho! Guys, sorry. Hello po! Hello, I'm BNT Jeco guys. And thank you so much ulit sa pagsama dito sa aking video. So welcome back sa ating sit-down vlog together with BNT Jericho. Kopkun ka! Ayan! Sawadee ka! Ay, pasabog! Hello So po. anyway, ayan, umpisa na agad natin tong ating video. Kamusta ka? Okay naman ako guys, kung kakamustahin nyo ako, sobrang okay ko na. And ayun, pilit pa rin nilalabanan ng araw-araw. Bakit Kasi okay ka na? Parang ganun. parang okay ka na. Oh, bakit hindi okay lang? Okay? Okay. Eh, bakit okay na? Kasi I'm not totally okay. So ano ko lang, masabi ko pa lang na okay lang, ganun. Kasi ang dami kong pinagdaanan. Nakita nyo naman yung mga vlog natin, di ba? Kakalipat ko lang. Oo nga. Napanood namin yung video. Yes, di ba? Kakalipat ko lang. And di ba, thank you so much sa inyo ni Jesvin, Balo, kasi hinelp nyo ako sa paglipat ko, di ba? And bumisita pa talaga kayo sa condo. Yes, walang ano man. Kasi baka ano ka na dun eh. Baka isa ka na dun sa mga pinatalsik dun sa mga condo. Charis. Charot lang. So ayun, okay na okay ako guys sa mga nagtatanong, and thank you kasi yung mga taong may concern at nararamdaman ko talaga yung pagmamahal nila at pinaparamdam din nila talaga yung pagmamahal nila. So thank you so much guys. And ayun, wala akong masabi kundi thank you kasi meron akong kayo. Taray. Oo, syempre, hindi rin naman lingid sa kaalaman ng mga nakasupport sa atin. Ayun, dahil, syempre, sinishare mo rin naman yung sa vlog mo, yung mga nangyari sa'yo, yung mga plano mo. Ayun, like, katulad nga yung recent vlog mo na lumipat ka, then nag-move ka sa condo. Yes, oo naman. Bilang kaibigan, nandun kami para suportahan ka. Hindi man kami yung lagi nasa tabi mo, pero nanonood kami ng vlogs mo and we care about you. And dahil napanood din naman natin yung vlogs ni Jeco, ay na nag-move out na nga siya sa kanyang tinutuluyan. So, ano ba yung reason behind that? Ano ba yung mga naging dahilan? And ano yung mga pumasok sa isip mo kaya ka napilitang lumipat? Oh, pero ganda ng tanong. Kasi bigla na nang bumalik ang parang kahapon lang. Ay, bukas babangon. Kislap ng bituin. Kumanta siya. Guys, baka ipa-check up na natin to si Jeco. Hindi ba sabihin niyo naman walang seryoso. Ayun guys, para nanumbalik lang. Seryoso. Yung pagkatanong ni Jessica, para nanumbalik ulit yung simula ko. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, nagtry ako mag-solo living para makapag-explore pa, and alam mo yon, para makapag-ipon. And bago tayo dumako sa pag-iipon, naalala ko lang, i-share ko lang yung pagpasok ko dun sa solo living guys, is ginusto ko talaga eh. Kasi nga, gusto ko mag-grow para sa sarili ko. Gusto ko mag-grow yung sarili ko and makahanap ng peace. Noon pa man, inaano ko na karoon ako ng peace of mind. Wala doon ako mas nagiging okay kapag nag-explore ako. And hindi naman ako naging aware na sobrang bigat pala ng ganung bagay. Hindi biro. Naging aware ako, na meron mga ganung struggles. Pero, yung mga nangyari sa akin talaga na magiging zero ako, hindi ko alam kung saan ako kuha. Dumating ako sa point na wala akong makain talaga. Ang hirap. Oo, wala akong hindi lang yung for the vlog So, akala ko tapos na ako sa part na yun, pero dumating pa rin ako sa part na yun at na-experience ko pa rin. But, ayun, thankful ako kasi nakasurvive ako that time. And ayun, madami ako napagdaanan doon. Doon ko naramdaman yung pagod talaga. Tapos yung stress talaga. Tapos yung yung nag-iisip ka gabi-gabi, umiiyak ka gabi-gabi. Nagbe-breakdown. Oo, breakdown talaga gabi-gabi. Ayun, hindi rin talaga biro mag-solo living. At hindi rin talaga biro
Lalo na kapag hindi ka handa. Kasi kapag papasok ka sa ganyang situation, dapat kailangan matindi yung ano mo yung pag-iisip mo na yung parang ipaplan mo talaga. And kailangan maging ready ka sa lahat ng mga ma-encounter. Siyempre, ikaw lang mag-isa. Ikaw na yun Ikaw na yung babangon mag-isa. Wala nang gigising sa'yo. Ikaw yung kukuha at saka magpaplano ng mga gagawin mo para magkaroon ka ng income, para masustain mo yung solo living mo. Kasi siyempre, hindi naman din biro yung yung bills mo, yung rent mo, lahat ng mga gagastusin mo. And siyempre, yung araw-araw na daily life. And good thing dahil na-experience mo yon. So, yun nga, dahil na mga na-encounter mo na yung mga ganong eksena, ano yung mga natutunan mo? As solo living, unahin natin yung pagiging, yung pagtayo mo sa sarili mong paa. Kasi, alam mo yon. Wait lang, gusto ko muna pala magpasalamat pala. Kasi, take this opportunity. Hindi, kasi gusto ko magpasalamat sa mga naranasan ko sa bahay na yon as solo living. Kasi nga, yung mga pinagdaanan ko, hindi madali pero kinaya ko. And good thing kasi na-experience ko yun. At syempre naranasan ko yung mga bagay na yun. Wala naman kikilos para sa akin. So, dapat kong kilusan. And ayun, kung hindi ako gagalaw, wala akong pambayad ng bills. Ganon. Kung hindi ako kilos, wala akong kakainin. Pag-isa ka tapos walang katulong and unstable pa yung income mo. So, dapat meron ka talagang savings pagdating sa mga ganong eksena. Kasi darating ka talaga sa petsa de peligro, lalo na hindi mo balance yung life mo, hindi ka marunong humawak ng pera, hindi ka marunong mag-budget, di ba? So, dadating ka talaga sa petsa de peligro. And ang natutunan ko ngayon, parang dapat talaga mahalaga talaga mag-save ka ng para sa'yo. Kasi if wala kang ma-save, wala kang mapapagkunan kung may emergency mangyari. So, ayun. And the second, guys, yung family ko. Sobrang thankful ko nga sa family ko, guys. Alam niyo, na-share ko na to palagi sa vlog ko. Kasi meron akong family na support sa akin always. And family na ginagabayan ako, and meron din ako nasasandalan. So, nung nag-solo living ako, guys, syempre ako mag-isa, and nasanay ako nakasama ko sila. Sobrang laking changes para sa akin kasi nga, nasanay akong nandyan sila palagi na parang nakikita ko sila ganito. Dumating ako sa point na para ako nasa OFW, na-homesick ako. So, doon ko na-realize na mahalaga pa rin yung family. Pero, sa pagka-realize ko na yun, syempre, ginawa ko nga yun para makapag-provide din sa family. And good thing din kasi doon is yung family mo, support sa'yo. Support sa lahat ng plans mo, talagang kung ano yung tinitibok ng puso mo, talagang andun lang sila. Go, Jay, ganyan. Para, syempre, kailangan mo din nga na yung solo, baka may mga skills ka pa na mas mailabas mo na ikaw lang. Ano-ano yung mga ginawa mo before na pinagsisisiyan mo ngayon na gusto mong baguhin? Siguro, till now, parang minumulto niya ako. Nakakakakot yan. Hindi, itong ginagawa natin ngayon. Pagpa-vlog. Kasi guys, sa totoo lang, dati talaga sobrang mahihain ako. Kaya, hindi nyo ako makikita nagsasalita sa mga vlog namin noon. As in, hindi nyo ako mapapa-acting. Kapag nag-acting ako, sobrang cringe. Alam mo yun? Sobrang ako, mahihain talaga noon. And, ang pinagsisihan ko ngayon, kailan lang lumabas ang confidence ko sa pagpa-vlog eh. 'Di ba? Para nakapag-chika na ako harap-harapan sa inyo. So, dapat pala pinagpursigihan ko na noon pa. Dapat pala hindi ako nahiya gawin to. Yung mga pinapagawa ni Kuya. Ang daming opportunity, guys. Mas napangunahan ako ng takot pati hiya. Alam mo, nakakaano rin yung mga hiya na yan eh. Kasi sa sobrang mong hiya, ang dami talaga ng sign na opportunity. So, ayun, pinagsisihan ko siya dahil nga hindi ko ginawa yung best ko. Yes, wala pa akong confidence, pero meron na akong pwedeng ilabas that time na ganong skill, like
Yun nga, sa pagkakamera, sa salita sa harap. At saka sobrang laking factor na yun na sinasama tayo ni Kuya sa mga vlogs niya, pinag-acting tayo kasi gusto niya rin na kahit papano, alam mo yun, hindi tayo maya sa camera, lumabas yung talent natin. So, kumbaga parang andun na binigyan na tayo ng ni Kuya Lloyd, ng spot. So, yun lang, parang hindi na lang din siya siguro na-execute na maayos. Isa rin talaga yung yung pagkawala ni Kuya. Ang laking impact sa amin. I mean, ang laking impact yan nga sa amin ng mga BNT. Kasi alam mo yun, nung nawala si Kuya, doon na nag-umpisa yung mga parang parang nahirapan na kami ulit, tumaya sariling paa kasi wala na kaming pundasyon. So, nakakapanghinayang man guys, pero alam niyo yun, parang yun na rin yung way para matuto yung bawat isa sa amin kung paano tumayo sariling paa, kung paano pa mas higitan yung mga bagay na pinapangarap lang namin noon. Di ba nga, tignan mo, ilan na sa mga BNT, may mga bahay na, di ba? So, ayun. Aside doon guys, para hindi na rin masayang yung itong binigay sa amin ni Kuya na opportunity, itong gantong platform. So, nagpapatuloy pa rin kami guys sa mga kanya-kanya naming channel. Hindi man gano'n na kagaya noon, pero we try our best para makapag-upload, makapag-update kasi meron pa rin mga begs na nagtatanong kung kamusta kayo. Bawat kanto nga, bawat naglalakad kami, may nakakilala tapos sabihin, ay hello Jeko, ganyan ganito. Tapos syempre wala na sila update. Pinapanood namin kayo before. Ganun. So ayun, sinisika pa rin namin yung momentum. Yung namin ngayon, yung platform namin ngayon para makapagbigay rin ng saya sa inyo kahit papaano. Para hindi rin masayang yung mga tinuro ni Kuya, 'di ba? Na mga skills sa atin na ayun, ginagamit natin ngayon para mas mapabuti tayo, mas maging better version, and syempre malagay sa maayos na alam mo yun, na sitwasyon. Like, sobrang laking na changes na, 'di ba, ng life natin before sa life natin ngayon, 'di ba? So, yun, kumbaga, yung mga skills na inano sa atin ni Kuya, kumbaga, dapat hasain, i-improve, and i-apply. Yes. Kasi, yung mga talaga ni Kuya, yung mga lesson niya sa amin, ay talagang, talaga sa iyo Pasok talaga sa iyo. Papasok talaga sa iyo. Kaya, alam niyo guys, yung itong pag-film ko, kay Kuya lang naman lahat to Kasi kung hindi ako napasama kay Kuya, hindi ko to alam, paghawak ng camera. Correct. Baka hindi nga, ako isa tayo sa mga ganun kapag may mga nagka-camera. Mga nag-video. Kaya sobrang thankful din talaga ako kay Kuya kasi sa talento na ibinigay niya, dito ako nakakuha ng mga client. Diba? So, thank you rin sa mga sumusupport sa akin, nagtitiwala. Thank you diba? so much. Isa na rin kayo doon. Basta yun, nag-iisa lang si Kuya and wala siyang katulad ng sino man. Kasi marami sa amin nagko-komento na gawin nyo to, gawin nyo yan, gawin nyo ganto, ganyan. So, syempre guys, iba pa rin talaga pag may Kuya. And kaya naman, pero iba talaga. Oo, wala nang palapalabok, iba pagkasama si Kuya. Correct. And syempre, isa din yung mga turo niyo sa atin na tumulong sa kapwa, maliit man o malaki, basta tumulong ka, nabukal sa puso mo. Yun yung isa sa tumatak Diba? Ay, alam mo, ang pinakatumatak sa akin kay Kuya, pagbibigay ng tip hanggang ngayon. Diba? Kahit wala ako, ay si bakla pasikat. Mabibigay ako sa rider. Yan, 20, 50. Uy, laking bagay na diba? Kasi Kuya kasi guys, matip yun. Doon ko natutunan yan. Magtitip. Kasi si Kuya hindi madamot yan. Hindi madamot. Correct. So, eto naman, ang next natin, ano yung mga ilulook forward na mga nanonood at sumusuporta sa'yo? I'm trying my best naman everyday, pero alam mo yun, gusto ko pa rin makita yung sarili ko maging isang magaling na mag-film, pero siguro ang look forward ko lang ngayon, baka magkaroon na ako ng PS, di ba? And syempre, more vlogs. Ilang beses ko na ito nasabi, pero siguro naman, this time, maluwag na yung oras, maluwag na yung time. May mga kaibigan na gumagabay, may mga kaibigan na nasasamahan, at may suportado na pamilya. Siguro naman, it's time, Jeko, para kumilos ka na. Correct. Oo. Tama yan. Kasi yung mga dahilan mo before,
Kumbaga parang wala na siya ngayon. Kumbaga nandun na yung ikaw na yung mismong susolusyon at kikilos para sa sarili mo. Kasi nadadala din talaga ako ng emosyon eh. Pero hanggat maaari talaga, ayun, ginagawa kong positive. Ayun, sa tulong din talaga ng kapatid ko eh. Kasi nga 'di ba, lagi ako maalis guys ng Sunday. Thursday na ngayon, naalis na naman ako ng Sabado. Church day. Kasi sumasama ako sa kaibigan, sa kapatid ko. So nag-church kami guys, CCF. So ayun, doon ako umiiyak, doon ako gumagaan yung pakiramdam. Wala eh. Ayun lang yung natin, ayun lang yung magiging sandala natin. Si Lord. Correct. And surrender mo lang lahat sa Kanya ng mga pinagdadaanan mo. And syempre, kung may pangarap ka, kailangan kumilos ka. Yes. Walang kikilos para sa'yo. Guys, alam nyo, marami nangyayari sa amin off-cam. Aminado ako doon. Kaya minsan nakakonsensya rin ako sa sarili ko eh. Nakakonsensya na ako sa mga pinagagawa ko. At miski yung pamilya ko eh. Jayco, hindi ka mag-vlog? Ganyan. Oo, totoo yun ah. Totoo yun. Kaya nga si mama, pinaano niya talaga Kaya ayun. Okay guys, sana na-gets niyo si Jayco. Ano ba? May choppy ba kayo narinig? Meron man choppy kaunti, pero naitawid. Correct. Congrats. So, ayan guys. Dito na nga nagtatapos. Walang masyadong cut-cut. Ang ating video. May cut-cut ba? Gusto ko yung sumasabay siya eh. Hindi pa siya tapos. Ayun lang. Thank you so much, Jericho. And again, mga seswang. Keep so So, ayan mga saswang, kita-kits tayo sa grand opening ng Cafe mo San Pedro Laguna Branch. Kita-kits guys. This coming September 26, 11 a.m. to 11 p.m. So, located pala yan mga saswang sa Stall 101 to 104 National Highway, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. So, ayan, kita-kits. Magkita-kita tayo dun guys ha. Marami kayong aabangan. Si Ivana, Zainab. Ganda. Kaya ba natin yun? Charis, malay mo naman, mapanood nila to. Charis. So, and thank you so much for watching, guys. Good morning. Bye.